di ba mga idol? So, dineliver siya sa akin, naka-crate pa na ganyan. So, medyo na believe naman ako sa kanila. Pero, yan talaga ang battery yung hinahanap ko. Sabi ko sa iyo nga, 2018, sigurado ako mga 2018 manufactured to. Pero nung binili ko to is 2019 first quarter. Oh, sama mo na yun. 19, syempre, first quarter eh. Isang taon na yun, 19. Isang buong 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, mag-aanim na taon na siya. Pagka nakumpleto niya yung 24, eh, still kicking nga, oh. Yan, oh, good pa yung charge niya. Yan, oh, nakalagay kasi dyan. O, balik ka rin natin, oh. Alright, so, magandang araw mga idol yun, ha. Pasensya na, medyo hindi tayo nakapag-vlog ngayon. Dahil, medyo busy, dahil, nakita nyo naman, ang gulo na itong aking garahe, no? Dahil nakatambak, ayan, no? Kasi may pinapagawa dun yun, may construction, kaya medyo magulo dito na tambak, hindi ako makagawa, pasensya na. Pero ito, no, nagkataon pa na yung itong sasakyan na ito. Ito, mga idol, medyo mapapadalas ang pag-vlog natin sa city na to kasi ito mga idol is na-acquire ko, yun, nabili natin kay Bayaw. Kaya ang nangyari dyan mga idol is marami tayong re-repairin dyan, i-condition natin, syempre panggamit kasi ni Mrs. So yun na nga mga idol, nagkataon pa yung battery bumigay, no? Yung battery niya. Pero may i-share kasi ako sa inyo kasi itong battery ng aking Vios, di ba? Nakikita niyo naman lagi ginagawa ko to. Yung battery na yan mga idol, halos 6 years na, magsi 6 years na. No, kasi sabi mo na 5 years plus. Then and counting, kumbaga, yun yung ano niya, yung buhay niya ngayon. Ang tagal na. Pero wala, hindi ko lang mahanap talaga yung resibo. Siguro na itapon ko na dahil ang ina-expect ko, okay, out of warranty na, naglinis ako sa sasakyan, na itapon ko. Hindi ko makita eh. Yun sana yung gusto ko ipakita sa inyo. Pero ang tanda ko mga idol, binili ko to 2018, mga 4th quarter, no? Bandang November, ganyan. Or first quarter ng 2019. Yun. Kaya talagang ang tagal na niyan. Ngayon tara, i-discuss natin kung paano nangyari yun. Hindi ko rin alam eh. Pero ang tibay niyan. Kaya ito mga idol, yan din yung binili kong battery para dito dahil talagang pinabilib ako. Ito yun mga idol, tara. Ito nga mga idol, ano. Noong nakaraan pa may mga senyalis na to eh. Yun yung umi-start, no. Wala, hirap yung redondo. Then kapag ginamit mo, yun, i-start siya, pero may time din na habang ginagamit mo, pumarada ka, ayaw nyo na umi-start. Sa madalas salita, nagluluko yung battery na. Pero buhay pa rin naman eh. Pabukas nga lang nito. Yan, pakita ko sa inyo. Okay, so, ang baterya nito is, ito, alam nyo na yan. Brand na yan. Pero, kailan pa to eh. Pero ayon dito sa kanyang indicator. Tignan na lang din natin mamaya. So, sige nga, start mo nga. Oh, yeah, hina. Okay, isa pa. Wala, may hina talaga eh. Yun o. Pero, hindi kaya. Isa pa. Okay, tama na. Okay, ganun na yan. And then, minsan, kapag tumuloy yan, may lumalabas na key icon do sa may dashboard. Talaga mahina yung battery. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung talaga may problema na siya, kung palitin na. So, obviously, ganun na nga manakbo. Talagang palitin na yan. Tsaka, kasi kapag ako mga idol, ang tinitignan ko rin dyan, kunyari, yung battery ninyo, kunyari 2 years pataas na, tapos gumanon, wag nyo nang isipin yung iba pang bagay. Yung mga starter, wag na, no? Pwedeng patest nyo, dali nyo doon sa tindahan ng battery kung okay pa o hindi. Kasi maganda talaga kung meron kang battery tester eh. Pero kung wala talaga, talaga i-consider mo na, kunyari mga 2 years na nga pataas, worth na rin na itry mo munang palitan, baka battery na nga talaga yun. Pero kung gusto mo makasiguro, kailangan mo ng battery tester katulad nito. Tara. Kung meron kayong ganito, no? Ito is battery tester to eh. Dito nyo talaga malalaman, no? Kung sira talaga yung battery ninyo. Mas mainam kung meron kayo nito eh. Yan o. Kinabit mo yan dyan. Yan. Positive, negative lang yan. Yan o. O, diba? Check battery. O. In vehicle. Battery test. Okay. Then regular flooded, CCA. Ang alam ko CCA nito, mga ganyan eh, no? Pero sige, babaan natin. Mga 3. Kasi may nakasulat dito na CCA kung ilan. Pero i-assume ko na lang na mga 380 to. O kahit 360 mo na lang.
o 370. Assume lang natin, mamaya testingin na lang natin pagka nabuksan. Kasi nakasulat yun sa ano niya sa gilid niya dito, hindi ko makikita eh. Kaya assume lang muna natin, okay? Under measurement, state of health is 17%. Then CCA niya 64 na lang daw. No? So ibig sabihin yan cold crank amperes, ganun niya, current eh, parang ganun. Hindi ko na matandaan, pero ganun nga yan, ano. Yan yung mga ano niya, mga information. And then state of health yan 17%. So sabi niya replace. Pag state of charge 11%, 11% lang yung naka-charge sa kanya. So replace din ang sinasabi nito. Ngayon, kahit i-check pa natin yung cranking test, ito mo sige, paki-crank mo. Yan, so cranking test, sabi niya please turn off the engine before pressing enter. Enter ko na. Start the engine. Sige, start. Stop. Doon pa lang eh. Di ba? Huwag mo nang tignan yung cranking test kasi namamatay siya na uwawalan ng battery. So, ma-assume ko talaga na sira na siya kasi kapag kunyari naman, try natin, kahit na baba ko pa yung CCA. Actually, pag pan diesel, ganyan. Di ba? Wala talagang, wala talaga na yan. Pag ganyan, hirap na yan. Try pa natin babaan naman. Pero mamaya mas masusiguro natin yan pag nahubaran ko siya. Malalaman ko kasi CCA ko ilan. And sa comparison ng bagong battery. Yan. Pero wala naman ng ganito kababang CCA. Masyado na mababa yan. Di ba? Replace pa rin. State of charge 35%. Pero replace talaga eh. Dahil wala na nga. Okay. So papalitan natin yan mga idol. Pakita ko sa inyo. Ito na nga mga idol, no. Ito yung battery natin. At yung binili natin battery, ito. Actually, sa online ko lang nabili to. Pero ganung brand pa rin. Iyan. Di ba? Di ba mga idol? So, dineliver siya sa akin. Naka-crate pa na ganyan. So, medyo na believe naman ako sa kanila. Pero, yan talaga ang battery yung hinahanap ko. Naghanap ako dito sa mga tindahan malapit sa amin. Wala eh. Kaya sa online ko siya nabili. Okay naman, tingnan mo packaging niya, di ba? This side up, sabi niya, kasi pagka yan tinawag-tawag mo, tatagas yung tubig dito. Yun lang ang problema diyan. Pero yan mga idol ay brand na ito. Yan Panasonic. Isipin mo mga idol. Sabi ko sa iyo nga 2018, sigurado ako mga 2018 manufactured to. Pero nung binili ko to is 2019 first quarter. Sama mo na yun. 19, syempre, first quarter Isang taon na, 19, isang buong 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mag-aanim na taon na siya. Pagka nakumpleto niya yung 24, still kicking nga, Yan, good pa yung charge niya. Yan, nakalagay kasi dyan. Ito, balik ka rin natin, yan, di ba? Tignan mo yung dito. Ano ba, nakikita niyo ba? Yan, yung bolang orange, tapos yun, so ibig sabihin niya good, sabi charge battery, add water. Yan, Panasonic mga idol. Believe na bilib ako dito. Isipin mo, tagal na yan. Ito, pakita ko sa inyo. And yun nga mga idol, siguro rin, ito advice ko sa mga walang ganto, yung walang cover yung battery nila. Siguro malaking factor din yung nilagyan ko nito. Yan, kasi hindi tumatagas yung init sa kanya, siguro napoprotektahan siya dahil doon. Kasi dito kasi dito naman mga idol, ito meron na siya, may cover siya, pero ito naagad din parang gusto ko ngang balutan pa titignan ko kung paano ko siya mababalutan ng mas maganda para alam mo na yung init niya talagang siguro malaking factor talaga para sa akin sa mga barkada ko, mga tropa, tapos pag nagpapalit sila ng battery, sinasuggest ko rin, ganituhin nyo kaya pre. Kasi, tagal na nga yan siguro naman sa mga vlogs ko, makikita ninyo, yan pa rin yun, tagal na. So, itong sasakyan ko to, kaya ako tandaan na 2018 or 19. Kasi, nung binili ko to sasakyan na to, tandang-tanda ko yun, is 2018 ko binili to. Mga second quarter at third quarter ng 2018. So pagkabigay sa akin, ilang takbo ko lang, ilang buwan, nasira na yung battery. Kaya yan, pinalitan ko. Kaya tandang-tanda ko, then never pa ako ulit nagpalit.
Yun mga idol, ganun na nag-istorya niyan. Kaya sure ako dyan. Then ang takbo niya nun is 72,000 ganun. Nung nakuha ko to. Eh ngayon may 1,104 o 102. Tignan nga natin. Yan o. Odometer. Yan 102 Yan yung tinakbo niya ngayon. Di ba? Isipin mo, tagal na nun. Isipin mo, 5 years and counting. Plus mga 30,000 na tinakbo, di ba? Mantalang ito, nakadalawang palit na ako dito. Noong 2019 nakuha ko to. Pagkakuha pa lang, palit na din, palit uli. Ilan lang tinakbo na ito sa akin? 20 plus, o 30 mo na rin. Then yung Fortuner na isa, yun, nakatatlong palit na yun. Parehas lang naman sila ng usage eh. Madalang kong paggagamitin, pinagpapalit-palit ko yung mga yan. Pero ganun talaga, ito talaga. Tibay na ito, bilib ako dyan. Okay, so ito naman mga idol is old school, no, na pag-testing. Yung kahit yung iba ginagawa to. Actually, yan, no. Kasi syempre may alarm eh. Kaya parang diba, may spark siya. Pero titignan niyo kung gaano kalakas yung spark, no? Pag sobrang lakas yung spark, ibig sabihin may nagde-drain sa kanya, no? Kaya siya ganun. Ako yung dashcam yata nag-on off. Yun. So pakibunot nga yung dashcam. Tignan natin kung mag-i-spark pa rin siya. Pero syempre kasi pagkadikit mo yung mga immobilizer, lalo na kapag may wang-wang yung inyong sasakyan, yung car alarm ba. So ito, tignan natin. Yun meron pa rin siya pero mahina. So kapag ayan, dinikit nyo ng ganyan, no, umi-spark ng napakalakas, yun, ibig sabihin may foreign na kumukonsumo ng kuryente. Kaya siya nalulobat. Yun, titignan nyo rin. Lalo na pagka kapapagawa nyo lang ng inyong sasakyan, naglagay kayo ng mga accessories. Yan. Minsan, nagkakamali nagkabit ng accessories, nalulobat. No, bakit nalulobat? Kasi yung dinagdag niya, may mali. Ibig sabihin, tumatalon yung kuryente kahit naka-off yung makina. So, may kumukonsumo. Yun. Kaya titignan nyo kung yung spark kung gaano kalakas. Pero kapag may hina lang, ibig sabihin, yung mga normal na standby yun. Okay lang yun. And then ito mga idol, ito technique din, pero alam na ng lahat. Yan. So ito kasi mga idol is actually continuity tester lang naman to. So yan, ibig sabihin yan, ayan pagka 12 volts, yan iilaw siya, di ba? Ganyan. So kapag ka siya pinarallel mo, yan, matetest mo kung may 12 volts na kuryente, di ba? Pero kapag ka yan isiniris mo like this, yan so, ibig sabihin, nakasiris na yan, di ba? Okay? Yan, tapos, ginanya mo, titignan mo kung iilaw, yan, yan, di ba? Katulad yan, umiilaw siya. Ibig sabihin, dumadaan dito. So, ano yung nagpapailaw? Ibig sabihin, meron niyang kumukonsumo ng kuryente. Di ba? Ngayon, ang tanong dyan, ano yung kumukonsumo na yun? Yun yung question. Pero sa ngayon, hindi ko pa alam. Hahanapin natin kung ano yung kumukonsumo niyan. Sige, try natin. Okay. Okay, so try natin ulit. Yun. So, meron pa rin, Yan. So, kapag mga walang alarm, walang kasi ito kasi is actually may standby power na kinukonsumo ng mga immobilizer, ganun yan Kaya siya umiilaw. Pero sa mga iba sasakyan, hindi dapat iilaw yan kung zero talaga ang consumption. So maganda yan, makakabitan ninyo ng ammeter, para makita ninyo kung gaano kalakas yung kinukonsumo ng standby. Yan, tanggalan mong susi niya, naka-off yung susian, pero ibig sabihin may kumukonsumo ng kuryente. So sino yan at ano yan? So maganda dyan may ammeter ka para makita mo kung allowable o talaga napakalakas. Pero kasi kapag ang ginanya mo, yung dinidikit-dikit mo lang dito, kung hindi naman ganun kalakas yung spark, mahinang kuryente lang yun. Ganun mga idol, tip lang yun, tip lang. Pero may mga mas proper na procedure, para makita mo yung leak na yun kung gaano kalakas. Dahil yan, may ampere meter ka dyan, makikita mo talaga kung gaano kalakas yung kuryenteng ginodraw niya habang walang naka-off yung makina mo or yung susian. Yun. So, sira na yan mga idol. Palitan natin, tara. Okay, so para lang
tignan natin ano, kasi eto sa Vios ko is sure ako talaga na walang ano ito, walang shorted o grounded na mga ano, bagay-bagay, no. So like nung ginawa natin sa ano, kasi ganyan ginagawa no, yung parang sinisiris nga natin, tignan natin kung meron din to para masiguro natin. Di ba? Meron din. So ibig sabihin, kasi kapag decarburador, computer box, yun, magkaiba sila no. Kapag decarburador, talagang totally walang iilaw diyan unless buksan mo yung headlight, yun iilaw yan. Minsan mahina, minsan malakas. So depende sa load no na binuksan mo, like nung headlight niya no. Ganun yan, mga idol. So ganun yung dating ginagawa para malaman kung may shorted sa loob o may grounded o may kumukonsumong foreign. So doon natin malalaman kung may mga foreign current no o mga load na nagdodraw ng current kaya nalulobat. So ito is meron talaga kasi computer box nga pagkalagay mo pala ng battery niyan may spark ka na makikita So ngayon gagawin mo diyan mga idol is gamitan mo ng tester. So ingat lang kasi yung mga tester natin na ganito maliliit to So 10 ampere lang yung kaya na itong current na padaanin. Pero by testing lang kasi sureball naman tayong wala namang problema ito sa sasakyan ko no. Yan tignan natin kung ilan yun. Yan di ba makita ninyo. So yan yung dinodraw niya na current is actually 0.16 ampere lang yan. So mga 100 milliampere kung hindi ako nagkakamali sa conversion. Yan di ba? Actually ganun yan Tama. Yan diba? Sige, buksan natin yung headlight para malaman. Okay, so yun nga lang, naka-LED ako no. Pero okay, so yun nga lang, naka-LED ako. Try nga natin kung tataas yung current. Nakita ninyo. And layo mo yung camera. Okay, so nakita ninyo, diba? Hindi siya nakadikit. So hindi ilaw yan. So pagka ito pinadaan ko kumbaga from positive, dadaan dito sa current meter natin, then papunta dito sa polo niya, ganyan mangyari dyan Pero makikita mo yung current draw niya, yan Actually ano yan mga idol, 4.8 amperes yan. Okay, pag itinanggal ko yan yung current draw niya, yung nababawas sa kanya. Ganun yun no. So ibig sabihin mga idol, di ba? Pagpalagay na lang natin hindi natin alam yung headlight o kung ano man yung gumagana. So, ganun nyo siya tetestingin. Titignan nyo yung current draw. Ngayon, sige, patay mo yung headlight. Patay mo yung headlight. Okay, so yan. Inipit ko muna para makita. Yan Okay, nakapatay headlight yan. Nakapark light yan naman. Kaya makikita ninyo, bumaba Sige, on mo yung headlight. Di ba? Yan. On yung headlight. Ang draw niya is 5.1 ampere. Ganun yan Patay mo yung headlight, isang ano lang, yan. Ang draw niya naman is 1.8 dahil naka-park light ako. So ibig sabihin niya mga idol, pasok yung nasa likod diyan yung tail light, di ba? Kaya malakas. 1.9. Patay mo totally. Yan yung normal. Yan lang dapat ang current draw. So mga nasa 100 milliampere. Di ba? 0.1. Ganun mga idol. So ayan nga So sa city natin, pwede natin i-try yun pero saka na. Kumbaga dito ko muna pinakita sa mas ideal na sasakyan. Kasi nga iyon is pinalitan ko ng battery dahil talaga nagluluko yun. Kahit kapapatay mo lang kasi ng makina, pag start mo, chig talagang, kumbaga, di ba, dapat nagkakarga pa yun. Kung talagang may shorted lang, kakarga pa yun. Pero pag start mo, yun, dapat i-start na yun kapag galing sa andar dahil puno nga yung battery. Pero yun, ganun yung pag-test niyan. So, tatry din natin yung city kung may problema. Tara. Nakakrate talaga no. Sureball na sureball Yo. Napakaliit kasi ng martilyo no. Angat mo na lang. Angat mo na. Yan, pwede ka pang gawing upuan to no. Yan, okay. Yan, Yan. Yung, di ba? Pambukas. Yung mga idol. So, may mga iba't ibang kulay to Kulay green yung nakuha ko. Parang 3 star lang to Meron nito yung kulay pula, 5 star.
Yun yata, 21 o 24 months. Ito, 18 months warranty lang to eh. Pero, okay pa rin. Siyempre. Iyon mga idol. O, yan yung sinasabi ko. O, Panasonic na. Tatlo lang star. Ganito rin yun. Yung nakakabit sa BS ko. Pero, yun, 1SN. Ito is NS40 kung tawagin. Mas maliit yung pole na ito eh. Yan o. Tingnan mo. Yung pala to 40 ampere lang ang CCA. Yun. So, 42 ampere hour. Yun. Class A. Yun. O. Buksan natin. Yun. Yung warranty card. Buti naman, hindi nagtatatagas. Meron iba na ito natagasan. Pero ayon dito, parang medyo malambot eh, no? Yan. Okay. Game. Oh. Oh, di ba? Yan o, ganyan siya, oh. At doon sa BIOS ilalagay, dito yan. Yan, oh. O, di ba? Panasonic. Okay, so, since nawawala yung resibo ng isang battery natin, no? I-assume ko na lang ito sa serial niya. Yan, oh, kasi sabi niya 13-01-23. Tapos parang, ano niya na, serial niya na, no? So, parang ang dating sa akin ito, 13 ng January 2023 ang manufacturing date, di ba? Maaaring ganun yan eh. Kasi, compare ko doon sa akin, doon sa baterya ko. Oh, ito naman yung sa may battery ng BIOS. Oh, tingnan nyo ah. Kung kailan pa manufactured to. Sabi nga sa inyo, tagal na nito. Bilib nga ako dito eh. Nasaan na ba? Yan oh. Yan oh. Ano sabi niya? Teka lang ha. Ano tayo mas magandang pwesto? Yan oh. Sabi niya is 12, 10, 18. Yeah? So ano yan? 12 of October 2018. Parang ganun ang dating sa akin. Kasi nga, nagtutugba nga sa sinabi kong 2018 or 19 pa nabili ito eh. No? So yan oh. Oh. Kaya feeling ko, tama yung teorya ko na ito is 2023 naman nabili. O di ba? Tagal, di ba? Grabe. Magsi 6 years na kung tutuusin. Kasi 5 years and counting eh. Pero lupit niyan. Talaga. Bilib na bilib ako dyan. Panasonic. Okay, so ito naman pinagbaklasan is Amaron High Life. No? So silver inside daw. Ito yung sinasabi ko, oh. 'Di ba? Oh, so CCA niya is 335. 'Yun. So pagka tinest mo 'yan, dapat 'yun ang i-input mo diyan, no? Okay, sorry. Yan. Oh. So ibig sabihin pag tinest mo 'yan, 'yun ang i-input mo diyan, yung number of CCA is 335. Okay, sige. Testingin natin ulit, ha. Tara. Okay. So, testingin natin, no. Ayan, no. Check. Out of vehicle na kasi tinanggal ko na rin yung mga polo niya, eh. No? So, out of vehicle na ang datingan yan. O, out of vehicle. Regular flooded. CCA. Ilan daw? 235. 235. Oh, yan ang CCA niya. Oh, state of health 23% replace. 80 amperes na raw ang CCA. Oh, state of charge 88% replace. 80 amperes pa rin. Okay, tama na. State of charge niya daw, mataas na yung charge. Pero yung health niya napakababa, kaya konti na lang yung ano nito. Kumbaga, konti lang yung kanyang now-hold na kuryente. O, replace. Okay. Pan-testing ka na lang ngayon. Iyon. Yan, mga idol. Lagyan ko siya ng date dito. January 12 na lang kung kailan ko siya in-order. 2024. Oh. Yan, para talagang matandaan ko kung kailan. Di ba? Ngayon, pag binenta mo yung sasakyan nyo, kung may reference kayo na ganung araw nung nakabili, na yun yung date niyan. Maganda yan, sinusulatan. Tara! Okay. So, tinesting ko kanina. Mukhang kahit ipasok ko siya doon, pwede ko pa rin lagyan ng foil. Kaya, wala parang convinced ako dito na malaking tulong to O kaya gagawin ko sa kanya, babalutan ko siya ngayon. Okay, dikit mo dito, be. Yan, higpit. Palakin mo. Yan. Diba? Yun.
Batakin mo. Ito siya. Yan. Okay. Tumpak ba? O sige, ikutan mo na. Babawas na ng tagal. Iyon. O sa ikot pa. O, ayun o. Di ba? O, try natin kabit. Yung cover niya pa isa. Nga. Try mo nga. O. Pwede, di ba? Pwede ba, Bi? O, yan o. O. Di ba? Sealed na yan. O. Yan, lagay mo yung mga lock niya. Goods. Okay. Goods. Okay. So, ito naman yung difference mga idol kapag pagka okay yung battery. So, in vehicle, battery test. Sabi niya dito, regular prodded na 330. Diba? Pagkakatanda ko. O, sige, try natin. O, tingnan mo. O, state of health, 82%. Diba? Goods. Then, yung CCA niya is 271. Bago yan mga idol ha. Kumbaga, hindi pa nag-charge kasi syempre, pag bago, pag na-stack ng konti, syempre, nagdi-degrade, no? O nababawasan yung charge niya. State of charge is 55%. Iyan, no? Diba? Pero good ang CCA, good ang voltage. So, try natin mag-start. Okay? Tara. Okay, so, before tayo mag-start, check natin. In vehicle, cranking test, try natin. Pag nag-crank. Turn off engine, okay. Enter ko na. Okay, start B. Start the engine. RPM detected. O, diba? Ang bilis. Okay. So, testing. Sabi niya. Oh, okay. Time. Then, max voltage. Habang nagka-crank. Then, minimum voltage. Oh, cranking is normal. Oh, cranking normal. And then, meron pa itong charging test. So, tingnan natin. Okay. Ripple test. So, 14.5856. So, goods lang yan. Okay, loaded testing. Please increase RPM to 500. Birite mo, B. Birite. Steady mo, 25. Okay, going. Steady lang. Okay, stop. Okay na. Oh, charging is normal daw. Oh, diba, mahalaga rin yung mayroon kayong pan-test na ganito eh. Oh, di ba? Battery test ulit tayo. Regular prodded, CCA is 330. Oh, okay. Replace daw. Okay, replace pero try muna natin ulit. Okay. Yun, okay na. So, minsan kasi sumasablay ito, no? Oh, 100%. State of health, 100%. Good battery. CCA niya, sinabi, 613. Ang laki. Dahil yan, nag-charge siya. State of charge, 98%. Goods na good. Parang na-activate na siya. Okay. So, goods na yun, mga idol. Iyon. So, mga idol, ito. Okay. So, yung mga idol, hindi ako sponsored niyan. No? Hindi ako affiliate ng Panasonic, actually. Ayan, pinal ko sa Navara ng Neutol, Panasonic din. Hindi ako affiliate niyan. Talagang isinishare ko lang kung ano yung mga experience ko. Isipin mo ba naman dito, di ba? Sa BIOS natin, halos mag 6 years na. Kaya gusto ko rin sana, umabot din kayo sa ganung edad ng battery. Kaya ako sinashare sa inyo. Yun mga idol. So ngayon, di ba? Nasinip sa akin naka-crate. Kung gusto niyo bumili doon sa pinagbilan ko, ilalagay ko yung link diyan sa ating description at sa pin comment. Yun, click nyo lang yun, then bilhin nyo na. Then, yun. Kaso yung lalagay ko doon is link nyo papunta sa NS40 So hanap na lang din kayo sa store na yon ng battery na pasok sa sukat ng inyong sasakyan. So ito is NS40. Yan, maliit yung pole nun, no? Meron pang mga reverse yan. So ito is 1SN ang pagkakaalam ko. Tapos ito is mas malalaking pole. Ito yun. Then meron din mga reverse, meron din yung nakalubog. So iba-iba mga idol. Hindi ko kabisado ang battery pero ganun mga idol. Okay, so yun na po muna mga idol. Hintayin na lang po natin mga next vlog ko.
tungkol dito. Ito kasi ang gagawin ko. And tapatapusin ko lang yung gumagawa dito sa bahay namin. Ako, talagang gulo. Chaos talaga yung garahe ko ngayon. Pero ito, mas marami tayo i-vlog tungkol dito. Yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.